Kakapasok lang timbog nga nahuli sa buwatan media. Tamba, nabulabog ni Tito Soto, PBBM, naghulat. Ano na namang gulatan ito? Talaga bang nakakagulat itong matutunghayan natin ngayon? Siyempre, etong balitang ito ay nagmula kay Pinas News Insider. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas News Insider para makabisita kayo sa kanyang channel at maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At siyempre, ito ang kanyang lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating mapapanood ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dating Senate President Tito Soto tila pumutok na sa galit at harap-harapang sinagot ang Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa patuloy na umiikot ngayong kontrobersiya patungkol sa pagsusulong di umano ng charter change o Chacha, ay umani ito ng samut-saring reaksyon. At isa na nga rito ay ang dating Senate President na si Tito Soto, kung saan matapang nitong sinabi sa isang pahayag na ang target di umano ng umiikot na signature drive para sa charter change o Chacha ay ang pagbuwag sa Senado. Sinabi rin ito na gusto lamang ng nasa likod nito na mawala ang balakid sa pagpasa sa mga isinusulong na batas at maituturing daw na pagtataksil sa 1987 Constitution ang mga hakbang sa pagtulak ng Chacha. Nilinaw din ni dating Senate President at ngayon Chairman ng National People Coalition o NPC na si Tito Soto na hindi nito isinusulong ang kontrobersyal na People's Initiative para sa charter change o Chacha. Klinaro din ito na hindi sila ang nasa likod ng pagsusulong sa umano'y People's Initiative dahil nakipagpulong din ito sa mga leader ng partido at nanindigan na walang ini-endorso ang NPC kaugnay sa usapin ng charter change. At mariin din itong sinabi na ang sino mang miyembro na sumusuporta sa People's Initiative ay personal position lamang, hindi na partido. Samantala, hindi naman Tama naman yun, no? Personal na posisyon. Ayan. Ito kasi, no? Kung sinusulong yan, no? Isa sa sinasabing balita na yung mga nasasagap natin, isa ang pagsagasa sa Senado dahil sa pagsusulong niyang ano na yan, ng Chacha na yan, na matatanggal, is parang napaka-unfair naman. Kasi alam nyo, yung mga nakaupo dyan sa Senado, is hindi naman basta-basta. Ang ibig kong sabihin na hindi basta-basta is ang bumoto dyan is ang buong Pilipinas. Nakikita naman natin kapag may eleksyon, ang botong nakukuha ng mga senador ay umaabot ng milyon. Buong Pilipinas ang bumoboto kumpara naman sa Congress. Yes, yung Congress medyo may power, katulad niya si Speaker. Pero para sa akin kasi ang Senado, no, dapat hindi mabuwag yan. No? Para sa akin lang, kahit medyo may mga pasaway dyan. No, malaki din yun na itutulong yan. Kaso nga lang, yung iba dyan mga pasaway na wala namang ginagawa, kundi mamuna ng kung ano-ano, hindi na nagtatrabaho, yung problema ng bansa, hindi na inaasikaso, puro personal na galit ang inaasikaso, yun ang hindi maganda doon. Pero hindi naman lahat ng senador is ganun. Meron namang mga senador na nagtatrabaho talaga, no, para sa taong bayan. Kumbaga parang napaka-unfair kung matatanggal ang Senado, tapos nandiyan yung Congress na lang matitira, sila yung magdidesisyon, 'di ba? Parang napakalugi kasi kapag mga Congress kasi ang bumoboto lang kasi diyan yung mga lugar-lugar, yung mga distrito lang naman nila. Halos wala pa nga sa kalingkingan ang dami ng boto na nakukuha ng Senado ng mga senador kumpara naman sa mga Congress, 'di ba? Minsan nga may mga congressman tumatakbo ng senador. Kulelat sila Ayun yun At saka, itong sinusulong na to, baka sinusulong para, alam natin, sa Senado, masyadong mabusisi.
Hindi katulad pag-congress na lang matitira. Wala nang busisi-busisi. Kami na magpapatupad nito. Wala nang ibang magdidesisyon. Kasi kailangan makuha din nila yung desisyon ng Senado eh. Pag natanggal ang Senado, wala nang kontrabida. Ilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, mabait si PBBM at matalino, Marcos yan eh. Kaso problema talaga asawa niya at mga taong nakapaligid sa kanya. Ang kawawa si BP dahil di niya kakayanin lahat, lalo't pilit siyang sisirain dahil sa madilim nilang hangarin. Bakit na lang kasi hindi palitan ni Marcos si Romualdez? Yun lang naman ang solusyon dyan. Wala kasi habang tumatagal, nagkakagulo na. Huwag niya nang patagalin pa. Kapag nagkagulo na ng malala, wala nang iba dapat sisihin, kundi siya lang, si Marcos. Sana mapansin niya yung solusyon para sa nakakarami. Diyan mo din makikita kung sino ang mga congressman, ang mga magbabago na naman ng isip. Yun nga lang ang problema, no? Lahat ng mga nangyayaring hindi maganda is tumatama sa presidente natin ngayon. So, dapat ngayon, syempre, ma-actionan niya, no, lahat ng mga nangyayari na yan. Unang-una, nire-request nga ng mga tao is, bakit ayaw mo nalang palitan si Tams? Ganon. Ayaw mo nalang papalitan. O, syempre, titignan mo, parang tayo, magkadugo tayo, ganto, ganyan. Baka pinagbibigyan, ganon. Pero syempre, marami talagang nagsasabi na gano'n, na palitan na lang, mas maganda kung iba na lang ang ilagay, no, sa House of Speaker, gano'n. Sila yung nag-aano nun, di ba? Pero kayo mga katunay, ano sa tingin nyo, mas maganda ba na palitan na lang ang speaker o ano? Ako nagtatanong lang. Kasi nga nagkakaroon ng maraming issue, no? Marami talagang issue na nangyayari na tumatama sa presidente. Kaya ang presidente ay nasisira ang kanyang imahe na dapat talaga is iniingatan. At dapat, ang unang-una din diyang mag-iingat is yung mga tao na kung sino-sino yung nakadikit sa kanya. Kasi kapag may gumawa ng hindi maganda dun sa mga nakadikit sa kanya, is talagang tatama sa kanya. Kahit wala siyang ginagawang masama o wala siyang balak na masamang gawin, no, sa taong bayan, is kapag merong narinig o nasagap ang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung iba, na merong hindi magandang nangyayari, lalo't-lalo na is kadikit niya ang gumagawa o kadikit niya ang nai-issue, sa kanya tatama na lumalabas na kumukoneksyon sa kanya. Kaya lumalabas doon na siya na pagbibintangan na siya ang may gusto, ganito, kinukonsinti niya, ganun yung nangyayari. Kaya dapat talaga is masolusyonan din, no? Kasi yung bansa natin ngayon nagkakagulo-gulo eh. Hindi naman tayo nagkakagulo-gulo dahil sa mga gera-gera na yan. Hindi tayo nagkakagulo. Kumbaga, West Philippines na mga issue, naiiwan na nga yan. Hindi na masyadong napapag-usapan. 'Di ba? Ang nai-issue ngayon is yung ganyan, yung gulo ng government natin. 'Di ba? Paano may mag-i-invest sa ating mga taga-ibang lugar kung ganyan ang gobyerno natin nagkakagulo tayo? 'Di ba? Kaya dapat talaga is maayos 'yan para maipakita natin sa ibang bansa, sa mga investors na maayos ang gobyerno natin dito. Hindi ko naman minimenos ang government natin. Nakikita ko din naman na kahit paano nagtatrabaho naman, pero mas maganda siguro is mapansin din yung mga ganitong problema na pinagmumulan ng gulo. 'Di ba? Bakit po kasi Pangulo, di nyo patanggalin ang mga panggulo sa gobyerno? Kaunting tikas naman po para sa taong bayan. Bakit mas nakikialam ang pinsan nyo kaysa sa inyo? Patalsikin na yan. Wala nang ginawa yan kundi manggulo. Kita nyo po yan eh. Kaya lang, ang bagal nyo pong magpasya. Dinudungisan na ang pagkatao nyo ng pinsan nyo. Pero nanahimik lang po kayo. Ang tingin niya sa sarili niya, siya ang Pangulo. Ano ba yan? Kayo ang ibinoto namin, hindi ang pinsan nyo. Simula lang, lagi siyang na-expose si Tams kaysa kay PBBM. Parang ang presidente natin parang ang presidente natin talaga lumalabas is si Tams dahil sa kanya nagmumula yung mga desisyon, 'di ba? Imbis na yung presidente talaga madidinig natin, no? Kasi tahimik lang yung presidente natin, talagang parang siya, cool guy. No, hindi naman natin masisisi, ganun talaga image ni PBBM is pinagbibigyan niya lang, parang siya nagtatrabaho siya na iba, bahala na kayo diyan. Pero hindi pa pwedeng bahala na sila dyan. Kailangan nandoon pa rin yung presensya mo. No, kailangan maramdaman pa rin nila na ako ang presidente at ako ang dapat masunod. Ganun yun.
Naupo kayo, gulo na ang ginagawa niyan. Pare-pareho lang tayong tao, aba. Mula nang makabalik ang Marcos sa gobyerno, gumulo na ang sitwasyon ng bansa. Grabe na ang mga kasamaan ang nangyayari. Salita lang yan, magkasabwat yan sila. Mga drama lang yan. Basta Ayun yung mga sinungaling, naiisip lahat ng ng mga kasamaan kayang gawin. Dapat tanggalin na si Tamba. Dahil sa halip na makiisa ay gumagawa siya ng sarili niyang batas. Kaya dapat lang talaga bumaba niyan sa pagka-House Speaker. Palitan na yan. Kung sisirain lang ang pamumuno ng ating Tingin ko, hindi bababa yan basta-basta. Nandyan na siya eh. Bababa pa ba? presidente na si PBBM. Mabuhay po kayo, Sir President Ferdinand Bongbong Marcos. God bless you all. Ingat. End quote. Pero hayaan nyo namang Ayun, si Atty. Harry. ihambing ko ang pagtataksil ni Judas sa ating Panginoon sa pagtataksil na isang Judas sa ating lipunang Ako, Pilipinas sino Judas? ngayon. Napakalungkot po na parang yung naging buhay na ating Panginoon ay dinadaanan ng bansang Pilipinas. Meron po talagang nagtaksil na isang disipulo. Well, sa ating lagay po bilang bansa, ang nagtaksil ay isang binigyan ng mandato ng taong bayan na napakalaking mandato, bagamat sinasabi ng ilan dyan, meron daw magic na nangyari. Pero ako naman po, dahil nangampanya rin ako, naniniwala ako na nabigyan itong taong ito ng tiwala ng taong bayan, gaya ng tiwala ng binigay na ating Panginoon kay Judas. Pero maaga pa sa ating kasaysayan, sa ilalim nitong Judas neto, naibenta rin niya ang ating bansang Pilipinas kapalit ng pilak ng ginto. Kapalit ng mga tagong yaman na matagal nang nais na mabawi pero hindi nagagawa. Hala, sino ba yung Judas na yun? Si Atty. Harry Roque o kung makahudas talaga, sino? Dahil nga kapalit ng mga pilak ng ginto, naibenta, tinaksil ang ating sambayan ng Pilipino. At ngayon, nahaharap tayo sa banta ng pagkapako sa krus. Dahil tayo po ngayon ay nasa alanganin na. Dahil anytime po ay po pwede nang makalagkad tayo sa gera na wala namang mong kinalaman ng bansa. Hindi ba ho parang nagkaroon ng paghambing sa nangyari sa ating Panginoon ang nangyari sa sambayan ng Pilipino ngayon? Kapalit ng pilak ng ginto. Ngayon, ang Pilipinas, nandyan na po sa gilid ng digmaan na wala naman tayong interes para mamatay ang mga bansang Pilipino. So parang ang pinaparating ni attorney dito, ni Atty. Roque, yung siguro parang pakikipagkaibigan sa ibang bansa, yung sa Amerika, no, pakikipag-join force alliance natin, kumbaga. Kung tutusin, dati pa naman talaga natin kaalyansa ang United States, no? Dati naman natin silang kasama, no? Since World War II ba mga katunay? Kasama na panahon ng Hapon. At syempre, nung naupo si FPRRD, medyo humiwalay tayo ng konti. Kasi parang mas pinili ni FPRRD nun na lahat ng mga bansa maging kadikit. No? Ibig ko sabihin, yan China, yung mga hindi masyadong nagiging kadikit natin is dinidikitan. Para tayo syempre parang iwas pusoy. Pero yung nangyayari ngayon is parang sa isang ano lang tayo pumapanig uli. No? Bumalik uli sa mga kanu uli tayo pumapanig. So alam natin ang China at ang Amerika merong hindi magandang pagkakaunawaan. No, kaya kapag nagkaroon sila ng problema o meron silang problema, merong isa sa kanila na lumagpas sa meta. Ika nga sumabog ang galit, maaari tayong madamay. Halimbawa, ang China, sumabog ang galit sa Amerika. Siyempre, nandito sila sa base natin. May mga base sila dito sa atin. Dito sila magbobombahan ngayon. 'Di ba? May posibilidad na madamay tayo sa hindi naman natin gulo. No? Na pwede naman pag-usapan, pwede naman daanin sa maayos na, 'di ba? Pag-uusap para hindi na lumala yung gulo sa China diyan sa West Philippine Sea at dito sa Pilipinas. Pero kung tayo talaga, haharap talaga tayo na makikisali tayo sa gulo, is hindi kaya maging alanganin tayo. Oo, sige, nagte-training tayo, ganyan. Pinapakita natin na ganito, may mga kaalyado tayo. Pero, maganda nga yun, maganda. Pero, ang tanong dyan, hanggang kailan, hanggang saan sila tatagal na kaalyansa natin? At kung sakali ba tayo talikuran nila, na wag naman sana, yung dumating sa punto na ganon, is kayanin ba natin kung tayo na lang? At saka kung magsimula yung mga digmaan na yan, is hindi biro-biro yan.
Matinding problema ng bansa natin dyan dahil lahat ng mga inosente maaaring madamay dyan. Kaya bago tayo pumasok sa isang gusot, kailangan pag-aralan muna maigi. No? Kailangan maging ligtas ang mga taong bayan bago tayo maging padalos-dalos. Ang mga mamamayang Pilipino. Pero magandang balita po, no? Bagamat napako po ang ating Panginoon sa krus, at bagamat ang Pilipinas po ay po pwedeng makaladkad sa gera kung saan napakaraming mga kababayan natin ang mapapako din sa krus dahil sila ay mamamatay. Darating pong araw na magkakaroon din tayo ng Pasko ng pagkabuhay. At yan po siguro ay kapag maghusga na ang taong bayan na tama na ang pagtataksil ng Judas at tayo po ay babangon na sa ating kinalalagyan at magbabago na ng sistema. So, alam ko po na matindi po ang pagdadaanan natin. So kahit walang binabanggit dito kung sino yung Judas na tinutukoy ni Attorney Roque, parang medyo nagigets ko na ng little bit. Kayo mga katunay, comment nyo sa comment box kung sino talaga yung tinutukoy ni Attorney Roque dito. Tayo po linagay sa alanganin ng Judas sa ating lipunan. Nako. Linagay po tayo sa peligro. Linagay po tayo ngayon sa posibilidad na anytime tatargetin tayo ng mga bansa na wala naman tayong galit, wala tayong laban dahil lamang hinayaan natin ang mga dayuhan na gamitin ang ating teritoryo para nga po manlusob sa ating mga karating na bansa. Kung tutusin kasi pwede naman tayo makipagkaibigan na lang sa ibang bansa eh. Hindi na tayo yung para makipaglaban. Syempre, yung West Philippine Sea, kung may karapatan talaga tayo dyan, is dapat ipaglaban talaga. No? Sa bansa natin yan eh. Pero hanggat maaaring pwedeng pag-usapan natin. Kasi kung dehado ka sa isang laban, alam mo, nararamdaman mo sa sarili mo, dehado kami dito. Kailangan utak ang gamitin. Kailangan maging magulang ka eh. Kasi kung puro tapang ang gagawin, is walang mangyayari. Yung alam mong matatalo ka pero matapang ka, susugod ka. Walang mangyayari dyan kung alam mong lamang sa'yo yung kalaban mo. So ang isang paraan dyan, sumakay ka sa tugtog nila. Hindi naman ibig sabihin na, ibibigay na namin ng West Philippines sa inyo. Huwag ganon. Mas maganda siguro is daanin sa hilot, no? Konting usap, di ba? Lahat naman madadaan sa mabuting usapan eh. Wala namang bagay na hindi nadadaan sa mabuting usapan. Kasi kung ipapakita talaga natin yung pananakot, yes, matatakot natin sila, no? Na ganyan, maraming tumutulong sa amin, maraming ganto. Paano kung katihin niyang China? No? Sibakin tayo. Lumaban yan. Yung ibang bansa na yan, yung nakakatuwang natin yan, safe yan. 'Di ba? Bumalik lang sa bansa nila yan, walang problema. Tayo ang kawawa, tayo ang maiiwan dito. 'Di ba? Kung sana ba tayo is, kapag ginera tayo, binombe tayo rito sa lugar natin, patitirahin ka agad nila tayo sa bansa nila. 'Di ba? At saka kung sana ba kahit iwan tayo ng mga nakaalyado natin is may laban tayo na mayroon tayong malalakas na armas. Ang problema, wala tayo nun eh. 'Di ba? Anong magiging laban natin? Kaya ang dapat na gawin lang natin, ang pinakalaban natin diyan is ang utak. Kailangan paganahin. At dahil po dyan, maski wala naman tayong kasaysayan ng hidwaan doon sa mga ibang dayuhang bayan, pwede po tayong makaladkad at pwede tayong matarget ng kanilang mga bomba. Oo. Dahil sa larangan nga po ng international law, kapag pinayagan mo yung teritoryo na magamit sa isang pamamaraan na magkakaroon ng danyo sa ibang bansa, ikaw ay mayroong responsibilidad. At yan nga po ang malungkot na katotohanan na dahil ayaw ng mga nagbayad ng pilak ng ginto kay Judas na ang gera ay maganap sa sarili nilang teritoryo, ang ginawa po kapalit ng pilak Dito ng sa ginto, Pilipinas mangyayari. hinayaan po ng teritoryo ng Pilipinas ang lugar kung saan magkakaroon po ng digmaan. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan natin si Attorney Harry Roque. Yun, yung video yun, no? Talagang sinasabi dito ni Attorney Harry Roque na sa ibang bansa, ayaw nilang magkagera sa kanila, ayaw nila ng mga ganun. Tapos dito sa bansa natin, is dito talaga sila nagiging agresibo. Parang inaano nila, inuudyo ka nila. Sige, umano kayo sa amin, nasa likod nyo kami. Iyaan nyo sila. Yun nga ang tanong dun eh. Diba nakakatakot kasi alam nyo, karapatan natin ipaglaban kung ano yung dapat nating ipaglaban lalo na sa bansa natin. Pero kailangan mag-isip tayo dahil maraming inosente ang maaaring madamay dyan kapag nangyari yan.
No? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.